Ang libro po ng Colossians, ang sulat ni Pablo sa mga Colossians, parang follow-up niyang ministering and discipleship. Kasi itong mga taga-Colossians kasama sa kanyang mga pagministeran sa missionary ng mga paglilingkod. Si Pablo, alam naman natin, sa lahat ng kanyang mga buhay, maraming mga panahon na ukol niya sa panahon na lumaban siya sa iglesia. Kaya biyaya ng Diyos sa tabag niya, biyaya ng Diyos na siya naging karapat-dapat sa gawain at habag ng Diyos hindi siya pinarusahan ng parusa ng impyerno, na siya itinawag ng Diyos kaligtasan na naging misyonero para sa mga Gentiles. At ito ang isa sa mga napagministera niya, ang mga taga-Colosas. Yeah. Mga ilang background lang po natin pinag-aaralan. Mga totoong tao po ito. Mga taong mga banal at tapat na tinawag ng Diyos, verse 2, chapter 1. Mga taong dati rin may mga masamang pamumuhay. Mga taong sumasamba rin sa Diyos-Diyosan kasi sila ay nasa salikop ng Imperyong Romano. Ang mga Romano ay mayroong maraming mga Diyos. Mga taong lumalakad sa mga tradisyon. Mga taong lumalakad sa rudiments of the world. At mga pamantayan ng salibutan nga ng mga panimulang aral. Kumbaga, mga tao maraming pamahiin, superstition, mga maling paniniwala at maraming mga maling prinsipyo na ina-apply nila sa mga buhay nila mula sa pagkasilang hanggang sa huling hininga nila sa mga nitsyo, sa mga libingan. Ano ngayon yung mensahe ni Pablo na sinabi sa binasa po natin, maghari sa puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Napupukusan po natin na tinawag kayo sa isang katawan. Tinawag para sa isang katawan. Na meaning tinawag sila mga taga-Colosas sa church. Tinawag sila ng Diyos na maging membro ng church. Kaya nga hindi tayo pumipili ng church. Walang membrong pumipili ng church. Walang Baptist na namimili ng church na parang napupunta sa supermarket namimili ng magkarne sa istante. Ang Diyos ang tumatawag ng membro sa church. Siya ang may power magdagdag sa iyo. Acts 2, verse 47. Pagkatapos marinig ang pangaral ng Ebanghelyo at ikaw naligtas, nagpapabautismo ka. Acts 2, verse 41, at binibilang ka sa kapulungan. Walang membro na namimili ng church, walang membro nagpapasya ng kanyang sarili na dito ako sa church ito at doon ako at aalis ako dyan at doon ako magpapatuloy. Walang ganong membro. Walang ganong Kristiyano, mga kapatid. At sinasabi dyan, sa simpleng sulat ni Apostol Pablo, implikasyon, hindi naman natin mababasa, pero ini-imply po ng verse, Diyos ang tumatawag para ikaw maging membro. Diyos ang tumatawag para maging pagkabahagi ka sa katawan ni Kristo. Walang kamay na namili. Kanino kaya ang katawan didikit sa malalaking katawan ng mga negro o sa mga payatot ng mga Aprikano sa Afrika na walang makain? Pagkasilang ng katawan, bahagi ka na ng katawan, niloob ng Diyos, yung kamay mo yan, niloob ng Diyos ang paa mo yan. Kagaya nung kung ano ang features ng yung sarili, niloob ng Diyos, ganun din ang pagiging membro ng simbahan. Ngunit isang simple at mababang analogy. Hindi tayo pumipili ng iglesia. Ang Diyos ang siyang pumipili sa atin para ilagay tayo sa iglesia. Kagaya na hindi natin pinipili si Kristo. John 15, verse 16, si Kristo ang pumili sa atin. Pinili niya tayo upang tayo mamunga at maging masagana ating mga bunga sa pananampalataya at sa Espiritu. Kaya nga po, ano ang mensahe po dito? Yung pinaka-focus po niya, yung tinawag kayo sa isang iglesia. Tinawag kayo sa isang katawan. Bagamat binanggit na lang yung kasunod na ang inaasahan ni Pablo na maging response ng mga taga-Colosas, kayo'y maging mapagpasalamat. Ang tanong, bakit tinatawag ng Diyos yung mga naliligtas sa iglesia? Bakit tinatawag ng Diyos yung mga nagpo-profess sa isang simbahan? Bakit kaya tinatawag ng Diyos? Una, number 1, dahil tayo po ay may converted na buhay. Makita po natin yan. Colossus 3, G hanggang 14. Tayo mga convert na mga kapatid. Tayo bagong tao na. Kaya hindi tayo dating tao. Yung dating tayo ay hindi na tayo. Yung dating ikaw ay hindi na ikaw sa ngayon. Yung dating brother Bong ay hindi na yung brother Bong sa ngayon.
At dyan din nasabihin nyo sa inyong mga sarili, yung dating ikaw ay hindi na ngayon. Iba ka na ngayon. Sabi ng verse 10, kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa Kanya. Nababatay ka na ngayon sa lumalang sa iyo. Sa Diyos, nababatay na tayo ayon sa larawan ng Diyos. Colossians 3:10. 11, to'y hindi maaari magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos. Mapapansin natin na dalawang ulit na binanggit yung nagbihis, bagong pagkatao, mga hinirang. Verse 12, mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Yan ang dapat na makita sa atin. Ba't tinawag ng Diyos yung mga niligtas? Hindi para mamuhay kang pakalat-kalat sa sanlibutan. Hindi ka niligtas ng Diyos para maging separate ka sa Kanya. Hindi ka niligtas ng Diyos para gawin mo ang gusto mo. Hindi ka niligtas ng Diyos para sa buhay mo, yung buhay na pinipilit mo, dinidesire mo. Ang gusto ng Diyos, yung buhay mo ay bagong buhay sa Diyos na matatagpuan yung ganyang mga karakter and attitudes. Verse 12, isang pusong mahabagin na tayong mga tao ngayon. Binago ng Diyos ang ating mga puso. Hindi tayo matitigas ang puso na walang habag sa tao. Meron tayong kagandahang loob na bunga ng panibagong buhay sa Diyos. Tayo yung sabing nagmamanifest yung good works and good deeds sa buhay ng mga Kristiyano. Meron na tayong humbleness of mind, may kababaan. Meron tayong mga meekness o kaamuan, meron tayong pagpapahinuhod. Ibig sabihin, mapagtyaga ang mga Kristiyano sa totoo lang. Yan ang bunga ng bagong buhay, verse 13. Mangagtiisan kayo sa isa't isa. Kaya nga nagtitiis tayo. Hindi natin hinatulan ng ating mga kapatid, kundi pinagtitiisan natin sila sapagkat sila mga kapatid natin sa Panginoon. Kasama sa isang katawan. Walang katawan na porket nahirapan ka sa siko mo, durugin mo yung siko mo. Porket problematic ka sa paa mo, para ipagasagasa mo na lang sa pison. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, Colossians 3:16, mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Salamat sa Panginoon. Pinatawad tayo ng Panginoon. Ano tayo para hindi tayo nagpapatawad sa mga nagkakamali sa atin? Hindi yan ang converted na buhay. Walang Kristiyano na namubuhay sa daigdig na namubuhay siya, nagpapatuloy sa buhay nito na may bitterness and grudges. May mga sama ng loob na lumipas lang mga dekada, dinadala niya ang sama ng loob niya na parang telenovela. Hindi ganoon ang mga totoong Kristiyano. Sapagkat kung titingnan natin yung kabiyaya ng Diyos, pinatawad niya, kinalimutan niya lahat ating mga pagkakasala. Kawawa tayo kung aalalahanin ng Diyos lahat ating mga mali. Para tayong nilalapit ng Diyos sa apoy na impyerno. Pero salamat sa Panginoon. Pinatawad niya tayo at kinalimutan lahat nating mga pagkakamali at pagkakasala. Lahat ating transgressions, na-forget na ng Diyos. Lahat nating mga ginawa sa Kanya, lahat ng paglabag, pagsamba sa Diyos, na lahat dati, lumulod pa tayo, na halos maubos ang buong araw natin na kakabisita sa iglesia. Naubos mga pera natin kakakabigay ng mga handog, ng mga spaghetti at mga biko sa mga santo-santo natin. Na walang nangyari sa mga buhay natin, hindi tayo nabago. Pero kinalimutan ng Diyos, hindi ba tayo magpasalamat sa Diyos yan? Na-convert tayo. Amen. Verse 14, sibabaw ng lahat ng mga bagay ito, mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, na pinaka-supreme ngayon na ginagawa ng bagong buhay. Naghahari sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi pwede mga Kristiyano walang pag-ibig at walang natural affection. Kung sino dapat ang mayaman sa charitable na gawain, tayo yun mga kapatid. Hindi ang SM Foundation. Hindi ang mga magagaling tumulong sa mga mahihirap at mga kapuspalad. Tayo yun. Sapagkat tayo ay umaabot sa mga talagang kailangan ng tao. Kung kailangan ng tao ang kanin, tsaka ulam, tsaka tubig. Kasi kailangan ng tao yung tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan mula sa langit. At dinadala natin yun, mga kapatid.
Kaya ito ang dapat makita sa atin. Ba't tinawag tayo ng Diyos? Kasi dapat, o dahil tayo may converted na buhay. May converted na buhay tayo sa Diyos. Dahil ba tayo bagong buhay sa Panginoon? Chapter 3, verse 3. Sapagkat kayo'y nangamatay na. O, patay na tayo sa dati nating buhay. At ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Verse 4, pagkat si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. At nag-aantay tayo ng glorification para sa mga ligtas. Hindi na tayo dating buhay, mga kapatid. Kaya hindi na dapat tayo mamuhay sa dating buhay. Ang mga bisyo natin lumipas na. Ang mga masasama natin mga pamantayan ay inalis na ng Diyos. Ang dating ikaw ay patay na. Bagong Kristiyano, bagong tao ka na at Kristiyano sa Panginoon. Meron ba yung mga reference? Meron ba siya mga supporting sa mga doktrina ng mga apostol? Na-record kaya, kahit sa record ni Lucas, sa Acts 2, anong ginawa ng mga Kristiyano pagkatapos silang sumampalataya? Parang pahapyaw lamang po at buksan ko po para sa kabatiran ng lahat. Acts 2, Gawa 2:39. Ang sabi po rito sa talata, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Tinawag ng Diyos para sa Kanya. Kagaya na tayo tinatawag ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos para sa isang iglesia. Diba? Verse 40, at sa iba pang maraming salita na patutuo siya at nangangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing to. Inalisan nila yung dati nilang buhay. Nag-separate sila sa masamang lahi. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangagbautismuhan, nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Nagbago mga buhay nila sa isang iglap ng kanilang profession of faith. Sa kanilang pagkilala kay Kristo sa pangaral ni Pedro, tinilikuran nila ang dati nilang masamang buhay at namuhay na sila bilang mga tao ng Diyos. Ayon ang ginawa nila, nagpatuloy po sila sa turo ng mga apostol. Nakikinig na sila sa aral, hindi na nila kaligtaan ng pagdalo sa pagtuturo at pangangaral. Yun ang buhay nila eh. Basta pagkat sinabi ng talata, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Tupa lang ni Kristo ang susunod sa Kanya. Tupa lang ni Kristo makikinig ng Kanyang tinig. Ang di tupa ni Kristo, kahit kailan hindi makikinig ng tinig ni Kristo. Sapagkat ang natural na tao hindi tatanggap ng mga bagay sa Diyos. 1 Corinthians 2:14. Ang mga tao sa sanlibutan bulag, paano niya maintindihan ng mga bagay na spiritual? Mga kapatid. Verse 43, ang tao di dumating sa bawat kaluluwa, ginawa maraming kababalagan, tanda sa pamagitan ng mga apostol. 44, 45, 46, ayan ang buhay ng mga binagong buhay sa Panginoon. Yan ang converted na buhay. Kaya hindi pwede sabihin natin na mga nakilala natin, na-share natin ang gospel, mga dinadala natin simbahan. Na sinabi, tumanggap na ako sa Panginoon, pero nasa dati ka pa rin buhay. Pwede ka bang tumanggap sa Panginoon, nasa lubluban ka pa rin? Pwede ka bang ikaw kumilala sa Panginoon, nasa pusali ka pa rin at hindi naghahari ang Diyos sa iyo? Pwede ba na tumanggap ka sa Panginoon, nasa kadiliman ka pa rin? Kung ang Diyos ay liwanag, hindi pwede yun, mga kapatid, yan ay kontra. Contrast po yun sa mga sinasabi ng Biblia. Kaya hindi pwede mga napakilala ng mga Kristiyano pero didiliman sa daigdig na to at confused sa kanilang mga akbang at pamumuhay. Hindi tayo mga anak ng Diyos para tayo magguluhan sa daigdig o magguluhan sa buhay natin. Kapatid, Titus 2, 11, 12, and 13. Titus 2. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kakalikuan, sa mga kaalayan ng salibutan, marapat mabuhay tayong may converted na buhay, may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng salibutang to. Ito ang manifestasyon ng converted na buhay. May pagpipigil, matuwid at banal. Pinipilit ba natin ito, mga kapatid? Sinisikap ba natin na tayo maging matuwid at banal? Kung hindi natin naintindihan ang gawa ng Espiritu Santo, maintindihan na para tayo nagsisikap na parang mga deboto na namumuhay na
sinisikap na maging banal. Pinipilit nila maging banal at maging santo para pag namatay sila, sasambahin din sila. Hindi ganun ang pagiging banal. Pinabanal tayo sa ating pagsampalataya kay Kristo at pinababanal tayo ng banal na Espiritu araw-araw. 12:13. Hintayin niyong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Oo, mga kapatid, ang dami mga supporting verses na makikita natin yung converted na buhay. Oo. Meron pang support niya, Titus 3:1-8. No? Niligtas tayo. Verse 5, hindi dahil sa ating mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang niligtas tayo. Kaya nga wala kailanman sa converted na Kristyano magmamalaki. Wala sa atin ang paniniwalang sariling tao magliligtas ng kanyang sariling kaluluwa. Wala sa atin ang work salvation. Wala sa atin mga doktrina ng mga maling simbahan. Ang converted na buhay gawa ng Diyos. Kawawa, maraming tao sa daigdig. Araw-araw silang sisimba ngayong linggo. Nakala nila maliligtas sila sa kanilang mga pagsisikap. Oo. Naniwala sila pag pinagsindi sila ng kandila ay maingatan yung mga taong nagbabiyahe. Kagaya ng mga kinaugaliang tradisyon ng mga unang matatanda. Mga kapatid, biyaya ng Panginoon lahat ng ito. Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Tingnan po niyo yung verse. Pagbabago sa Espiritu Santo. Diba siya po ay coherent sa ating pinag-uusapan ng converted na buhay. Ang pagbabago sa atin ay hindi panlabas. Ang pagbabago sa atin, panloob na nagmamanifest sa ating mga panlabas sa buhay. Kasi pwede magmukhang banal ng iba. Padala-dala ng Bible, pasimba-simba pag Sunday. Pero pag Monday to Saturday, ang sama ng buhay, sama ng pag-uugali. At maraming taong ganyan sa sanlibutan. Mga generic na Kristiyano. Mga Kristiyano, mga pangalan ng simbahan nila, pero wala sa mga buhay nila. They profess that they know God, but in works they deny Him, being reprobate. Mga kapatid, verse 5 and verse 8. Kaya nga tapat ang pasabi tungkol sa mga bagay ito ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatalihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ngayon, hindi parte ng kaligtasan ng mabuting gawa. Ang sinasabi ng mga bersikulo ni Apostol Pablo, ang mga Kristiyano ang gumagawa ng mabuting gawa. Kaya hindi coherent din kung ang mga Kristiyano naligtas sa biyaya, hindi mo makikita ng mabuting gawa. Hindi pwedeng Kristiyano may masamang pag-ugali at masamang action mo araw-araw. Hindi pwedeng Kristiyano na naninisod sa kapwa niya. Hindi coherent yun sa sinasabi ng Biblia. Hindi coherent yun na hindi yun sumasang-ayon sa Espiritu ng Panginoon na gumagawa sa iglesia. Dahil tayo may converted na buhay, tayo na sa simbahan na tinawag tayo ng Panginoon. Amen. Kaya sabi, anong instruction? Balikan po natin sa Colossus 3. Anong instruction sa mga Kristiyano? Buksan po natin sa verse 5, Colossians 3, verse 5. Kung tayo may converted na buhay, diretso na po tayo. Pag naintindihan po natin yung prinsipyo, tingnan natin yung instruction na sinasabi. Instruction na direct context mismo ng talata. Na ibig sabihin, magsisilbing direct na application sa mga buhay ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Patayin niyo ninyo yung mga sangkap ng katawang nagnanasa o nangasa ibabaw ng lupa. Patayin, mortify therefore your members which are upon the earth. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa at kasakaman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang converted na buhay. Lalaban ng buhay Kristiyano mo sa dati mong hilig at mga tendency ng laman. Yan ang bunga talaga ng converted na buhay. Hindi dahil sa may mga parang may mga tagapagbantay kagaya ng mga ibang simbahan dyan. May nagbabantay sa kanila na pag tumikim sila ng dinuguan, tanggal sila. Na kapag hindi sila nagsimba ng Sabat, wala silang kaligtasan. At nakakabawas ng pagliligtas si Kristo, yung baboy. Hindi ganyan ang pananampalataya.
Kung tayo yung mga converted na tao, converted tayong Kristiyano sa Panginoon, papatayin natin ang mga gawa ng laman. Verse 5. Hanggang the verse 9, basahin po na. Dahil sa mga bagay na yan, dumating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kung gusto po natin ng reference sa verse 6, ang reference po niya ay sa Romans 1, chapter 1, verse 18, hanggang sa mga kasunod na verse, hanggang sa matapos. Pero tuloy po natin, Colossus 3:7. Colossians 3:7, na inyo ring nilakaran ng una. Nilakaran natin ang ganyang mga pamumuhay. Masama ang ating mga buhay sa Diyos dati. Yan ang dati nating buhay. Kahit magmatuwid tayo sa buhay natin ngayon, kahit magmalaki tayo, ganyan tayo dati mga kapatid, at huwag tayong magmalaki sa Diyos. Sabihin na iba, hindi ako nang rape, hindi ako nagnakaw. Pero sinabihan ka ni Kristo, nasa isip mo palang ginawa mo na. Tumingin ka na may pagnanasa, nag-imbot ka kahit hindi mo ginawa, nagkasala ka sa Diyos. Datapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Verse 8, Colossians 3 verse 8, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bulaanan sa isa't isa. Yan ang dati nating buhay. Yan ang dati nating buhay, mga kapatid. Kumbaga, pagsisinungaling natural sa mga unconverted o unregenerated na tao. Pero Kristiyano tayo. Hindi siya coherent, hindi tatama at hindi papantay sa paniniwala natin. Nagsisinungaling tayo at may banal na espiritu na nanahan sa atin. Walang Kristiyanong sinungaling. Nagsasabi tayo ng katotohanan sa kapwa natin. Kaya nga nanghingi tayong biyaya sa Diyos. May mga bagay hindi natin magawa, hingi tayong tulong sa Panginoon. May mga atraso tayo sa ating mga kapwa. Lalo sa kapatiran, nanghingi na tayong tawad. Sapagkat walang Kristiyanong sinungaling. Sinabi ng pahayag, 21:8, ang mga sinungaling ibubulid sa dagat-dagat ang apoy. Tapos Kristiyano ka, sinungaling ka? Sa mga Puritans sa unang panahon, mahigpit ang kanilang mga standard at hindi binabago yan sa standard ng mga Kristiyano kahit sa panahon yun. Ang mga Puritans sa unang panahon, mahigpit ang kanilang pamumuhay. Sa sobrang tindi ng kanilang pamumuhay, mga lumalabag sa pamantayan ng Biblia, tinatanggal nila sa kanilang kapulungan. Mga masuwain, tinatanggal nila sa kanilang mga kongregasyon. Ang problema, ang mga community nila ay mga colony sa sinaunang Amerika. Pag matagal ka sa kanilang colony, tiyak makamatayan. Hindi ka mamatay sa lamig ng Northern America. Mamamatay ka sa pana ng mga Indiano, ng mga American Indian. Kaya talagang nakakatakot matanggal sa kongregasyon noong unang panahon. Pero ngayon, minamalit na maraming tao ang pagtanggal sa pagiging membro. Hindi mo alam na parang tinanggal na bahagi ng katawan sa isang katawan na buhay. Tanggalin mo ang kamay mo, tingnan natin kung mabubuhay pa yan. I-amputate ng doktor yung binti mo, tingnan mo kung mabubuhay pa yung binti mo mag-isa. Gayon din ang Kristiyanong tanggalin sa kongregasyon. Mabubuhay ka pa kaya sa harapan ng Diyos. Nga mga kapatid, mga ilang verses at instruction naman kung tatanggalin ang mga dating buhay natin kasi hindi na yan marapat para sa buhay ng mga converted na buhay ng mga Kristiyano. Anong dapat nating magmanifest o makita sa mga Kristiyano? Verse 10 to 14. Colossus 3, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa Kanya. Na hindi maaaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli, ng barbaro, ng alipin, ng laya, kundi si Kristong lahat sa lahat. Kaya nga instruction, mangagbihis kayo ng gaya ng mga hirang. Ito na, yung mga karakter na kagaya na mayon si Kristo, yun ang tataglayin ng mga totoong Kristiyano. Kaya hindi pwede. Sa mga Kristiyano talaga ang hindi mag-manifest ang converted na buhay. Para nating sinabi na lumabas ka at ikaw ay nabangga ng 10-wheeler truck, walang nabago sa'yo. Sigurado pag tinamahan ka ng ganun truck, na kahit ilang bilis lang ang takbo niya, may malaki pa rin magbabago sa'yo.
Pwedeng dead on the spot ka, o pwedeng makumatos ka na, ha? Hanggang sa mamatay ka. Hindi gayon din ang sino mang pananahanan ng Espiritu Santo at babaguhin ng Diyos ang puso at ang isip at patatawarin doon sa marami niyang kasalanan, hindi magbabago ang buhay, hindi mako-convert. Yan ang isang malaking tanong. Hindi maaari. Hindi maaari. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Ang mga lumang bagay na lipas na, masdan ang lahat ay naging bago. Oo, mga kapatid. Kaya nga, ba't sasabihin, ba't wala nagbabago sa akin? Ba't wala nangyayari sa akin? Matagal na akong Kristyano, tagal na ako sa mga simbahan, iba't ibang simbahan na naging membro ako. Kasi ang tanong dyan, if God change your heart, anong mangyayari sa dapat sa'yo? Anong dapat mangyari kung talaga ang Diyos nagbago ng puso mo? Yan ang sabi ng tinawag ka nun ng Diyos sa iglesia kasi ikaw converted na buhay na. Ang dati mong buhay lumipas na, ang bagong buhay mo sa Panginoon nandyan na. Nagkaroon ka na ngayon ng determinasyon at pagkilos ng Espiritu Santo. Anong determinasyon? Yun, yung pagkilos mo, yung decisiveness, yung sarili mong kalooban, sumasabay sa kalooban ng Espiritu Santo na araw-araw naging encourage sa'yo. Nasiyasabihan ka niya, mag-devotion ka niya, mag-devotion ka na. Huwag kang lakad ka ng lakad, magkagising mo, hindi ka nag-pray. Oh. Kakain ka, hindi ka man nag-pray, sasabihin ka ng banal na Espiritu. Sasabihin mo, naunawaan naman ako ng Diyos. Babawasan mo yung tithes mo, sasabihin mo, hindi, maintindihan naman ng Diyos kasi hirap ang buhay. Yan ang banal na Espiritu na umaagapay sa atin. Kasabay natin determinasyon na mamuhay sa bagong buhay kay Kristo. Amen. Meron ba siyang mga presidents? Meron po siya, ilang presidents sa sulat ni Pablo dyan po sa Colossus. May context po siya mga kapatid. Colossus 1 verse 4, basahin po natin. Nang nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig nyo sa lahat ng mga banal. Converted na buhay yan mga kapatid. Colossus 1:13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman na naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Niligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman na hindi ka na namumuhay sa kadiliman at kahit kailan hindi ka na tao ng kadiliman. Nilipat na tayo sa kaharian ng kanyang anak. Naghahari si Kristo. At si Kristo na siya nasunod sa mga buhay natin. Hindi tayo mga adik sa mga bagay-bagay. Hindi adik sa mga pornografiya, hindi adik sa mga bisyo na wala na tayong kontrol sa ating mga buhay. Ang Diyos na naghahari sa atin eh. Di ba mga kapatid? 1 verse 14. Nagkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nagtamo tayo ng kapatawaran. Yan ang bunga ng converted na, o yan ang mga precedents ng converted na buhay. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi tayo tinubos ng mga dog ng cows and mga offering ng mga Hudyo ng unang panahon. Tinubos tayo ng banal na dugo ni Kristo. Minsan magpakailanman. At dahil sa dugo ni Kristo, sabi ng 1 verse 14 ng Colossus, nagtamo tayo ng kapatawaran ng ating, pansinin po yung verse on words, mga kasalanan. At mapapansin nyo mga kapatid, tanungin nyo yung mga nasiran nyo. Tanungin nyo, naniwala ka ba na ikaw ay pinatawad na ng Diyos sa marami mong kasalanan? At sa maraming nagsasabing tumanggap kay Kristo, tumanggap sa Panginoon, maraming sumasagot, hindi. At alam na natin ang sagot, hindi ligtas. Ang ligtas lang ang nakakaintindi, pinatawad siya ng Diyos sa marami niyang kasalanan. Ang ligtas ang may assurance sa dami-dami ng kapalpakan niya sa Diyos. Sa kanyang pananampalataya, tinapos si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Binuranan ni Kristo lahat. Pinagbayaran ni Kristo. Hindi walang halaga, matinding trabahong halos buong buhay, sakripisyo ni Kristo. Hindi ko sinabing sa krus lang. Mula sa pagkapanganakan niya hanggang sa 30 anyos niya, namuhay siya ng perfecto at banal, walang kapintasan. Kaya kung ang pagkakilala ng maraming mga generic Christian ay yung kamatayan lang ni Kristo sa krus. Kilala natin si Kristo mula sa kanyang pamumuhay sa lupa. Perfecto at banal. Maraming Kristiyanong generic sa sanlibutan. Mga mahina. Professing in walang power ng Diyos. At hindi marapat yan sa mga tunay na Kristiyano. Amen. Pangalawa, mga kapatid,
Bakit tinatawag ng Diyos yung mga naliligtas sa iglesia? Kasi dapat tayo mga Kristyano may peaceful na buhay. Dapat tayo may peaceful life. Colossians 3 verse 15, balikan po natin ating text. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Naghahari sa Kristiyano ang kapayapaan ni Kristo. Anong precedence niya? May precedence po siya na verse. Meron po. So Colossians 1:20. At sa pamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya lahat ng mga bagay na pinayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Dahil kay Kristo, pinayapa, nagkaroon tayo ng kapayapaan. By in Christ, we have peace. Oh, because He is the Prince of Peace. Isaiah 9:6. At dahil kay Kristo magkakaroon ng kapayapaan ng mga Kristiyano. Oh, bakit? Pinayapa niya ang galit ng Diyos, Romans 1:18. Di ba sabi ng Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Pinakapagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos, Colossians 1 verse 21. At kayo ng nakarang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Yan ang dati nating buhay. Kalaban tayo ng Diyos, rebelde tayo sa Diyos. Yan ang total depravity ng tao. Kahit sinabi ng mga kapatiran sa baras, kahit na mabubuting tao, pupunta sa impyerno. Oo, kahit mabuti kang tao kasi rebelde ka sa Diyos. Kasi akala mo pagiging mabait mo sapat na pariligtas mong sarili mong kaluluwa. Walang taong mabuti. Sapagkat isa lang mabuti ang Diyos, sabi ni Kristo. Yung pamantayan mo yan. Kasi gagawa ka ng mabuti sa gusto mong gawan mabuti. Hindi mo magagawa ng mabuti lahat ng mga nangangailangan sa bundaigdig. Pwede kang gumawa ng mabuti, i-post mo, gawin mong vlog. Kikita ka pa. Pero hindi ang kabutihan ginagawa ng Diyos. Kasi ginagawa niyang kabutihan sa mga hindi karapat-dapat. Pinapakain niya tayong hindi naman karapat-dapat pakainin ng Diyos. Pinapaaraw niya sa mga lupain na matutuwid at sa lupain na masasama. Binibigyan niya ng blessing. Binibigyan din niya ng blessing yung mga nagtagal sa pamumuhay para sa pagiging Kristiyano. At saka binibigyan niya ng blessing mga masasamang tao, mga snatcher, mga holdapper, nabubuhay pa hanggang ngayon. Kasi binibigyan pa sila ng biyaya ng Diyos. Pa isang araw, marinig nila Ebanghelyo, sila magsisi. No. Iharap tayo ni Kristo na banal, walang dungis, walang kapintasan sa harap ng Ama. 1:22. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman. Ginamit ni Kristo ang kanyang laman. Bakit? Kasi noong unang panahon ng mga Hudyo, gumagamit ang laman ng baka, ng tupa, ng mga kalapati. Hinahandog nila sa Diyos para patawarin ang kanilang mga kasalanan. Pero dumating ang time hindi na tinatanggap ng Diyos. Kung ihandog nga ng mga Hudyo hindi tinatanggap ng Diyos, paano pa tayong mga Pilipino na wala naman tayong inatupag kundi gumawa ng kasamaan? Paano tayo tatanggapin ng Diyos? Sumasamba tayo sa mga maliliit na Diyos-Diyosan, mga sunog. Noong unang panahon, dumating yung mga Kastila at sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan matatangos na kinuha lang yung mga buhok sa mais. Akala natin talagang mananamba na tayo, pero talagang rebelde tayo sa Diyos. Paano tayo nilapit ng Panginoon? Sa pamagitan ng kanyang laman. Sa pamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Yan ang ginawa ng Diyos para maging mapayapa ang buhay ng mga Kristiyano. Wala nang alitan ng Diyos sa atin. Walang Kristiyano sasabi na galit ang Diyos sa iyo. Hindi galit ang Diyos sa iyo. Pag gumawa kang kasalanan, hahambalusin ka ng Diyos. Hebreo 12. Kasi sino ang tinuturing niyang anak? Didisiplinahin niya ang kanyang tinuturing na anak upang maging kabahagi sa kanyang kabanalan. Hindi kaya sasaktan kahit ikaw sa pakilalang Kristiyano, paggawa ka ng gawa ng kasamaan, wala nangyayari sa iyo. Hindi kaya sasaktan kasi bastardo ka eh. Ang bastardong anak ba ay kakalingahin ng nagsisilbing magulang niya? Pero kung tinuturing kanyang anak, sabi ng Diyos, sa sulat ng writer ng Hebreo, mararamdaman mo ang palo at chastisement
para magkaroon ka ng paggalang sa Diyos. Sabi ng talata, kaya kung gayon, itaas ang mga kamay at lumuhod sa Diyos. Oo, mga kapatid. Kaya nga kung tayo ay tinawag ng Diyos sa simbahan, dapat tayo magkaroon ng peaceful na buhay. Sabi ng instruction, magkaroon ng kapayapaan. Colossians 3 verse 15. Maghari sa puso natin kapayapaan ni Kristo. 3 verse 15, maghari ang kapayapaan yan sa mga ligtas. At binanggit sa 1 Thessalonians 5.13, maghari ang kapayapaan maging sa iyong pagtrato sa mga leader mo sa pananampalataya. Unang Thessalonica 5.13. And to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. Ano sabi? Yung unang praise ay patungkol sa nangangaral at naglilid sa buhay mo sa Panginoon. Anong sabi? Yung lubos sa pakamahalin sila sa pag-ibig. Ganyan ang pagiging pamumuhay ng payapa sa Diyos. Meron ka pagmamahal sa nangangaral at naglilid sa pananampalataya. Kung may pastor ka, maging mapayapa ang buhay mo sa pakikisama mo sa pastor. Di ba sabi ng kung coherent yan sa Acts 2, verse 42? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Hindi lang po tayo puro aral, pero wala tayong fellowship na maayos sa apostol. Kung tayo na sa panahon nila. I-apply natin sa panahon ngayon, hindi tayo puro aral at wala tayong maayos sa pakikisama sa ating kapatid, lalo sa mga leader ng iglesia. Oo. Hindi pa pwede ang ganong Kristiyano. Kaya nga nilagay ka sa simbahan para matuto kang kumilala sa authority. Ini-imply ng verse. Kung dati namuhay tayo para mga reckless and mga rebellious na tao sa daigdig. Niligtas ka ng Diyos, nilagay ka sa isang iglesia. Para may magtimon sa buhay mo. Kasi reckless ang buhay mo. Walang direction, walang gabay. Sabagat tayo nabubuhay sa dati nating kagustuhan na tayo pinagharian natin mga laman. Kailangan mayroong gabay sa ating mga buhay. Ginagamit ng Diyos ang kanyang salita at ginagamit ng Diyos yung tagapagdala ng kanyang salita. Mensahero, ang pastor na tinawag ng Diyos para tinawag o binigay ng Diyos. Jeremiah 3:15 para sa iyo. Binigay ng Diyos yan. 5 verse 13. Inyong lubos sa pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Mamahalin mo ang nangangarat naglilid sa iyo. Dahil for their work's sake. Pinapangaralan ka para maabot yung pangailangan mong spiritual. Bakit mahirap tingnan yung sariling muta. Makikita mo yung sarili mong puwing. Paano mo makikita ang puwing mo? At puwing natin mga kapatid. At mga pagkapintasan sa ating mga features at ating mga katawan. Di ba harap tayo sa salamin? Hindi lahat ng tao nagse-self-realization araw-araw. Hindi lahat ng tao tumitingin ng kanyang nagre-reflect ng kanyang sariling mga akbang. Ang raming mga tao, nag-isip niya sa kanyang sarili, perfecto siya at wala siyang sablay. Pero sabi ng talata, having no confidence in the flesh. Kasi bagat tayo walang pagtitiwala sa ating laman. Sasablay ang ating laman. Magkakamali ito. Kasi ang laman lalaban lagi sa espiritu at ang espiritu lalaban lagi sa laman. Kaya minsan hindi natin nagagawa ang gusto nating gawin. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Mayroong mga ngaral sa iyo. Kaya ang gagawin mo bilang Kristiyano, esteem them very highly in love for the work's sake. Kapag ikaw inintindihan mo na dapat ikaw ay mayroong peaceful na buhay, dapat may at peace ka sa nangangaral sa iyo sa simbahan. Hindi mo kalaban ang pastor at leader mo sa pananampalataya. Hindi siya kontra sa buhay mo. Tandaan mo yan, kanintindihan mo pagkatawag sa iyo ng Panginoon sa iglesia. Be at peace among yourselves. Hindi mo rin kalaban mga kapatiran mo. Nilagay ka ng Panginoon sa iglesia para mamuhay kang mapayapa sa isang iglesia. Hindi ka nilagay ng Panginoon para maging magulo buhay mo. Kung nagiging magulo for the meantime, kasi inaabot ng Diyos yung mga flows at yung mga depekto sa mga personalidad natin at sa ating mga karakter. Sabagat dapat tayo makonforme kay Kristo. Mga kapatid. Number 3, dapat tayo magkaroon
O dapat tayo mayroong scripture-centered na buhay. Colossians 3, verse 16. Pangatlong punto. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Amen. Dapat tayo magkaroon ng scripture-centered na buhay. Yan ang dahilan tinawag ka ng Diyos. Gusto ng Diyos pagharian ka niya. At pagharian ka niya by His Word. Naghahari ang Diyos sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang salita. At ito ang konstitusyon ng pananampalataya natin. Ito ang saligan ng ating mga hakbang. Ito dapat ang ating binabasehan sa lahat ng ating mga plano sa buhay, mga kapatid. Hindi tayo mga dating tao na tumitingin sa mga bituin. At tinitingnan natin yung mga sapot ng gagamba. Kung tayo magtatagumpay, yayaman tayo. Hindi tayo titingin sa mga signos na sinasabi ng mga tatanda. Sapagkat mayroon pang mas matanda sa mga matatandang buhay ngayon. Ang Biblia na salita ng Diyos. Dapat maging scripture-centered ang buhay natin. Ilang Kristiyano ang namumuhay na nagbabati sila sa Biblia araw-araw. Ilang Kristiyano ang ganyan. Maraming Kristiyano, titingin pa. Ano bang horoscope natin? Siswerte ba tayo sa ating business? Ano bang sinasabi ng feng shui? Saan ba yung araw? Tumapat ka tayo sa araw para blessing. Malas itong hagdan na to. Anong kinalaman ng mga bagay ni material sa buhay mo sa Diyos? May kinalaman sa buhay mo, yung buhay din. Ang Diyos sa langit at ang salita niya, ang buhay na salita. Hebrews 4:12. Kaya nga dapat tayo magkaroon ng scripture-centered na buhay. Anong sabi? Anong instruction sa Kristiyano? 16. Kayo'y mangagturuan, mangagpalalahanan sa isa't isa. Teaching and admonishing one another. Hindi teaching and admonishing one another na kung ano ng mga kwento at mga prinsipyo natin sa ating sarili. Anong gagamitin natin? Ang salita ni Kristo, ang precedent sa verse 16. Yan ang ginagamit natin sa araw-araw nating pag-ugnayan sa kapwa-kapatiran. At ginagamit din natin sa mga unsaved sapagkat kailangan nilang marinig, bagamat hindi sila sanay. Hindi sila sanay marinig sa atin yung mga scripture na bagay. Hindi sila sanay tanggapin nila yung mga biblical nating paniniwala. Pero dapat tayo mga Kristiyano, sanay tayo sa biblical na pamumuhay. Tama lang na tayo mamuhay ayon sa kanyang salita. Sinasabi ng talata, hindi pwede tamad. Huwag lang maging tamad. No? Sa pagsusumikap. Kung sinasabi ng Kristiyano, maging mapagmahal tayo, hindi pwede na tayo puno ng kapuutan. Scripture-centered na pamumuhay ang ating pakita sa ating mga buhay bilang Kristiyano. Daily, devotion, exhortation, correction. Ang problema, ba't kami mga Kristiyano na matagal na sa simbahan pero hindi nagpo-prosper sa scripture-centered na buhay? Anong dahilan? Meron po siyang paliwanag. Mateo 13, ito ang sabi ng Biblia. Ito rin ang dahilan. Ba't maraming tumagal na simbahan pero ba't hindi na dapat kung ito ay power ng Diyos, kung ito ay buhay na salita ng Diyos, dapat kung ito ay natinanggap mo, nababago buhay mo. Dapat nababago ugali mo, nababago pagdidesisyon mo. Dapat nababago ang ating mga pananaw sa buhay. Dapat lasa tayong nagiging mapagmahal ng mga Kristiyano. Bakit? Anong dahilan? May mga tumatanggap ng pangaral. May nagdi-devotion at may nagda-Bible study. Walang transformation because the word declares, sabi ng Mateo 13 verse 22. At buksan po natin mga kapatid. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan na siyang umiinis sa kanila o sa salita at yao'y nagiging walang bunga. Bakit marami nang tumagal simbahan na hindi nag-prosper sa salita ng Diyos? Because they are choked by the cares of the world and the deceitfulness of riches. Kaya mga Kristiyano, huwag nating sabay ang ating mga alalahanin. Ang sinabi ng talata 1 Peter 5:7 ng ating mga alalahanin, ibigay sa Diyos. Kung tayo tatanggap ng salita ng Diyos, hayaan natin na ito'y may hagis sa pusong handa. Na ito'y sumibol, mag-ugat, mag-germinate, sumibol at managana. At managana sa ating mga buhay at mag-profit tayo sa pananampalataya. Dapat talaga na magmamanifest ang power ng salita ng Diyos. Kung tayo na pangaralan, dapat mayroong itong realization o manifestation sa buhay natin. Hindi tumanggap tayo ng pangaral, Sunday, pagka Monday, backside tayo kaagad. Struggle sa atin, bumalik sa Diyos.
Hindi ganun mga kapatid. Ang dahilan nun, dinadiagnose natin sa kanyang salita. Narinig din natin sa pangalan ni Pastor Jervis. Nachuchok tayo ng cares ng salibutan. Nadadaya tayo ng deceitfulness of riches. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi umiepekto sa buhay ng mga Kristiyano. Oo. Hindi umiepekto. Ang iba pa nga natitisod, sabi ng 1 Peter 2:9, they are stumble of the word because being disobedient. Natitisod pa ang ibang Kristiyano sa salita at sa pangaral sa kanila because they are disobedient. Subukan mo sumunod sa Diyos. Kung hindi ka na pagpalain, maging masaya ka sa salita ng Diyos. Subukan mo lahat ay gawin mo para maluwalhati ang Diyos. Pag narinig mo, i-apply mo. Huwag kang maging matigas ang puso na i-meditate mo pa, pagbabasyahan mo pa, ipagtitimbang-timbangin mo pa. Gagawin ko ba o hindi ko gagawin? Alam mo, pag hindi mo ginawa, sinabi ng James, dinadaya mo sarili mo. Tanggap ka ng pangaral, nagiging ano ka, Kristiyanong pretender, Kristiyanong na-scam sa pananampalataya. Sapagkat dinaya mo lang sarili mo. Gusto ko ng pagpalain ng Diyos, pero hindi mo ina-apply. Be ye doers of the word and not hearers only. Pag narinig natin, mahirap man. Hingi tayong tulong sa Panginoon. May mga bagay hindi natin naintindihan. Hingi tayong payo sa pastor. Hindi mo marinig ang payo sa tamang payo sa mga kaibigan mo. Hindi mo makikita ang tamang payo sa mga tao sa sanlibutan. Hindi ka nila napapayo ng tama. Hindi nila alam ang pananampalataya, hindi nila alam ang banal na espiritu. Hindi nila alam ang pamumuhay kay Kristo. Ba't tayo may kinig sa mga payo nila? Sabi ng Psalm 1:1, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. Amen. Tulungan tayo ng Panginoon. Alisin ng Diyos ang ating mga cares. Sa paanong paraan? Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Marami sa atin may struggle eh. Minsan may mga kamag-anak tayo, gusto natin dalhin sa Panginoon, pero nahihirapan tayo. Sabi na ni Kristo, direct na nini-instruct sa ni Kristo, para managana ka na sa Scripture na buhay sa Panginoon. Ibigay mo ng kaalalahanin mo sa Diyos. Bigyan mo sa Kanya, give up mo sa Diyos lahat yan. At magkaroon ka ng radical na pagsunod sa Panginoon. Makikita mo, ayaw nilang sumunod. Ayaw mo nang pinipersa mo lang sila. Sige, sundin mo yung gusto ng Diyos. Mamuhay ka sa Scripture-centered na pamumuhay. May kita na lang malaking transformation sa iyo. Isang araw, yan ang maghahanap sa iyo. Sila mismo ang siyang hihingi ng tulong sa inyo. Sila mismo ang siyang maghahanap ng katanungan sa iyo. Kagaya siya sabi ni Pedro sa 1 Peter 3:15. Be ready to always to answer every man who asketh you of the reason of the hope that is in you. And last, sa pangpunto, dapat tayo ay magkaroon ng Christ-like na buhay. Colossians 3, balikan po natin mga kapatid. Colossians 3, verse 17. Buksan po natin. (17 to 22. Ano man ninyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga babae, pasahog kayo sa inyong asawa gaya na nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo inyong asawa. Huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong pamumungkay sa galit ng inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa naman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Isama po natin yung chapter 4 verse 1 kasi instruction din po yan. Halos kaparehas po siya ng linya na yan. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan. Yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Ano ang sabi ng talata? Dapat tayo ay mayroong Christ-like na buhay. Ano ang mga Christ-like na buhay? Ano ang mga areas? Simulan po natin sa buhay sa tahanan. Ang buhay sa tahanan, verse 18, verse 19 hanggang verse 20. Ang mga babae,
ay mag-submit sa kanya-kanyang mga asawa, gaya na nararapat sa Panginoon. Magpasakop. Hindi sinabi niyang sumurrender, hindi sinabi niyang wala na siyang gagawin, wala na siyang gagawin sa kakaayos ng kanyang pamilya. Piniliwanag yan kahapon ni Pastor Jervis, ang submission na hindi pa peer lamang na parang alipin. Ang submission na sinasabi yan ay parehas ng ginamit na submission na ginawa ni Kristo sa Ama. Hindi natakot si Kristo at hindi siya alipin ng Ama. Kung hindi ang ginawa ni Kristo, bumaba siya buhat sa langit para gawin yung kalooban ng Ama. May buong kasiyahan, buong kalooban, at buong pagmamahal na ginawa niya para sa Ama. Ganun ang submission. Ganun ang pagiging submission ng mga babae sa kanilang mga asawa. Ganun ang sinasabi ng verse. Hindi takot, hindi pwersa, hindi pisikalan, kundi buhat sa isang pagsapapasahop sa kanilang mga leader ng tahanan. Kasi sabi ng verse sa kasunod, gaya na nararapat sa Panginoon. Kung paano nasasubmit ka sa Panginoon, ganun din dapat ang submission mo sa asawa mo. Yan ang instruction ng Christ-like na buhay. Bakit? Binubugbog ka ba ng Panginoon? O binubungangaan ka ba tayo ng Diyos? Hindi. Ang Diyos mabiyaya sa atin. Binibigyan tayo ng blessing at binibigyan tayo ng resources. Kasabay na tayong binibigyan ng wisdom, discernment at Espiritu Santo para iplano natin ating mabuhay ayon sa kalooban niya, kalugod-lugod sa Kanya. Gayon din natin pamumuhay sa kanya-kanyang mga tahanan. Ganyan dapat ang maging buhay ng mga Kristiyano. Ganyan ang submission na sinasabi ng Biblia. Ganyan ang submission na sinasabi sa mga anak ng Diyos. Verse 19, mga lalaki. Ito naman ang sinasabi sa mga lalaki, ibigin nyo inyong asawa, huwag kayong maging mapait sa kanila. Ito sabi ng Bible. Ito ang Christ-like na buhay. Ang lalaki ang ulo ng pamilya. Siya ang head of the family. At dapat magmula sa kanya, mula sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos umaagos at dumadaloy sa head ng pamilya. At ang pag-ibig ng Diyos na dumalo sa head ng pamilya dapat kumalat sa lahat ng membro ng pamilya, susunod sa asawa at sa mga anak. Ganon ang dapat. At kaya nga sinabi sa lalaki, ibigin mo yung asawa. Hindi kagaya ng sinasabi ng sanlibutan. May problema sila, magtulpo sila. Mag face to face. Magbaranggayan. Hindi ganyan ang buhay mga Kristiyano. Hindi ganyan ang buhay mga tinawag sa katawan ni Kristo. Nagpapasahop na kayo sa kanyang salita at tayo namumuhay sa Christ-like na buhay. Yan ang dapat mangyari sa atin. Hindi bilang kautusan, kundi dahil bunga ng Espiritu. The fruit of the Spirit is love. Therefore, mga lalaki, ibigin nyo inyong asawa. If the Spirit dwell in you, mahalin nyo inyong asawa. Tayo mga magkakapatid, mga bilang parte ng katawan, mahalin natin mga kapatiran natin. The fruit of the Spirit is love. Amen. Huwag kayong maging mapait sa kanila. Verse 20, mga anak, Christ-like na buhay, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay. Coherent ba yan sa buhay ni Kristo? Amen. Coherent yan. Basahin nyo sa Book of Luke, anong buhay ni Kristo? Lumalaki ba si Kristo rebelde? Nilabanan ba niya ang kanyang ama at ina? Sinabihan ba niya ang ama niya si Joseph? Ako marunong sa Biblia, ako ang anak ng Diyos. Ba't kita susunduin? May kalooban ng ama. Ba't ito maniniwala sa iyo? Pero sabi ng Biblia, nagpasakop siya sa kanyang mga magulang, pinaboran siya ng Diyos at ng bayan. And he grew up in stature. Amen. Ganon din ang mga anak sa simbahan. Hindi pwede ang mga anak na suwail. Hindi pwede ang mga bata na masusunod pa sa magulang. Sino ba nagpapalaki? Ang magulang o ang anak? Sino ang pinapalaki? Ang magulang ba ang anak? O anak. Amen. Magsitalima kayo sa mga magulang nyo. Lalo kung mga magulang nyo Kristiyano, makinig kayo sa kanila. Kasi kung tatalima kayo sa mga magulang unsaved, lalo na sa mga Kristiyanong magulang, mas lalo kayong tumalima. Lalo naglilingkod sa mga magulang nyo, binibigay ng perwisyo. Hindi ganun ang kalooban ng Diyos. Magsitalima kayo sa lahat ng bagay. Sapagkat sabi ng sunod na praise, ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Gusto nyo malugod ang Panginoon sa buhay nyo? Tumalima kayo sa mga otoridad sa buhay nyo, ang parents nyo. Gusto nyo magalit ang Diyos sa buhay nyo? Sige, tarantaduhin nyo araw-araw. Tingnan natin kung malugod ang Diyos sa buhay nyo. May paglalagyan tayo.
Pwede tayo doon sa Bahay Pag-asa o doon sa Amang Rodriguez o kay Amang Abraham. Sabi nga ng mga kapatiran. Pwede ka sa may Pag-asa pa o sa may Amang Rodriguez o sa Amang Abraham ang paglagyan sa atin. Kaya tumalima tayo sa ating mga magulang. Amen. Hindi pwede maging problema ng simbahan. Be at peace among yourselves. Scripture-centered na pamumuhay, tas Christ-like na buhay. Magugulo mga kabataan ng simbahan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi coherent sa buhay natin. Ang magugulong mga kabataan dun, sa mga walang simbahan, unchurch, walang Kristo, walang Espiritu, yun ang magugulong mga kabataan. Mga nagdodroga, mga nagsasabu. Mga walang inatubag mga magulang nila, sugal lang sugal sa mga cellphone, na hindi nagtuturo ng biblikal na buhay. Yan, asahan natin magulong buhay. Pero hindi pwede sa mga anak ng Diyos. Tayo pinanahanan ng Espiritu Santo, mga kapatid. May takot tayo sa Panginoon. Oo. Mapapansin natin sa lahat ng mga verse, nandyan lahat ng lalaki. Sa magpapasawa ng babae sa lalaki. Anong gagawin ng lalaki sa asawa niya? Ibigin niya. Anong gagawin ng anak? Tumalima sa tatay at sa nanay. Nandiyan na lalaki. Kaya lalaki pagmula ng pag-ibig mula sa Panginoon, pagiging membro ng simbahan, sumanil lahat yun sa mga membro ng pamilya niya. Kaya hindi pwede lalaki magsimula ng gulo sa kanyang tahanan eh. Hindi mag-argumentado kayo. Hindi pwede yun eh. Hindi kalooban ng Diyos yun. Sabi ng Ephesians 5:25, Husband, love your wives, even as Christ loved the church. Hindi tayo ginugulo ni Kristo. Hindi siya nag-uurmentado sa simbahan na ito. Isa lang beses ginawa ni Kristo, nag-uurmentado siya dun sa templo na mga Hudyo, na binastos ng mga Hudyo. Lugar ng dalanginan, lugar ng pagsamba sa Diyos, binenta nila ng mga hayop. Doon lang nagwala si Kristo. Pero si Kristo minamahal ng iglesia. Binigay niya ang kanyang sarili para ito. Acts 20:28, binili niya ng kanyang sariling dugo. Binibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga tupa sa kawan niya. At walang napapahamak ni isa sapagkat hiniingatan niya sa kanyang kamay. Amen. Kaya, ang pangalawa, sa mga nagtatrabaho naman, workplace. Sampu yan. Verse 22. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman na inyong mga Panginoon. Huwag kayong maging men pleaser. Ang mga Kristiyanong trabador, hindi men pleaser. Kikilos lang pag nandyan ang amo. Pag walang amo, cellphone ng cellphone, Facebook ng Facebook, Messenger, Messenger. Pag nandyan ang amo, biglang pakitang gilas. Hindi ganyan ang Kristiyano. Naglilingkod tayo, hindi lang sa amo sa lupa, kundi amo sa langit, ang Panginoon sa langit. Kasi hindi lang yung amo sa lupa nagpapala sa iyo, ang amo sa langit, ang Diyos, ang hari ng langit. Nagpapala sa ng lakas para makapagtrabaho ka. Hindi tayo paloko-loko sa ating mga buhay bilang mga trabador sa buhay na ito. Mga tao sa libutan, ganyan. Nasa gobyerno, wala namang ginagawa, ang haba ng pila, hindi na inaasikaso yung tao. Iba ang mga totoong Kristiyano. Naglilingkod tayo, Panginoon, sa lupa. Bagamat hindi naman siya magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pero nagbibigay ng pasahod sa yan. Kaya ayusin mo yung pagpasok mo. Ayusin mo yung pagtrabaho mo. Para buo sahod mo. Di ba? Pero pag sa Panginoon sa langit, bigyan mo ng lugod ng Panginoon mo sa langit. Pag magtrabaho ka, hindi ka magkasakit, binibigyan mo sa lugod, binibigyan mo ng glory. Binibigyan ng lakas para magtrabaho sa araw-araw. He give it the power to get wealth. Sabi ng Deuteronomy. Amen. Kaya sabi ng talata, ang mga manggagawa, naglilingkod, may takot sa Diyos, not men pleaser. Sabi ng verse 22, Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service. Hindi pakitang tao. Hindi yung, walang nakakita, nandyan, maglingkod tayo sa Panginoon, lalo tayong mga Kristiyano, sa lahat ng alarangan ng buhay natin. May sarili kang negosyo, ganun din. Ganun ang buhay mo. May tao wala, ginagawa natin. Not with eye service nor men pleasers, but in singleness of heart. Katapatan, hindi singleness na isa lang, kundi sinasabi ng katapatan ng puso mo. Nitakot ka sa Panginoon. Ganyan ang naglilingkod sa Panginoon ng manggagawa ng simbahan o manggagawa sa kanya-kanyang larangan. Yan ang kanilang motivation. Pangalawang motivation nila, verse 20,
23 and 24, anumang inyong ginagawa, inyong gawin ng buong puso, gaya sa Panginoon, hindi sa mga tao. Ang ginagawa nila yan para sa tao. Hindi, kundi para sa Diyos. Amen. Kaya lahat nating pinagtatrabuhan para sa Diyos. Nagkarpentero ka, para sa Diyos yan. Nagtrabaho ka sa pabrika, para sa Diyos yan. Nagtrabaho ka sa opisina, para sa Diyos yan. Naglingkod ka, nagserbisyo ka sa tao, para sa Diyos yan. Hindi mo binuhos yung puso mo sa kanila. Ang puso mo dedicated sa Diyos. Amen. 24, anong pangalawa? Kung ito ay may pagkatakot sa Panginoon. Verse 24, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin niyong gaganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoon sa Kristo. Meron tayong inaasang inheritance sa Diyos. May mana pa sa langit na inaantay yung mga naglilingkod at nagtatrabaho sa Diyos. Kaya hindi tayo profit-driven, hindi tayo para tayong may mga dollar sign and peso sign sa mga mata na para tayong pinapatakbo ng pera. For the love of money is the root of all evil. Hindi tayo ganyan mga Kristiyano. Hindi tayo mga donkey na sinabitan tayo ng mais sa harapan. Kung saan pinaling yung mais, sunod yung donkey. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay dahil sa pera. Pero ginagamit natin ang pera para mabuhay tayo ng marangal sa harap ng Diyos. Hindi tayo mga mukhang pera. Yan ang mga naglilingkod at nagtatabaho sa Panginoon. Hindi tayo profit-driven. Ang mga tao sa salibutan, ganyan. At hindi tayo ganun, mga tao. Iba tayo sa mga tao sa salibutan. Peculiar tayong mga tao. Ang pag-asa natin, hindi sa paycheck, payslip, o ATM. Ang pag-asa natin ang Diyos sa langit na nagbibigay ng pagkapala. Amen. Salamat sa Panginoon. At paalala, last, masters and employers. Kala ng mga master, mga boss, wala, ligtas sila. Sabi ng verse 1, chapter 4, mga Panginoon, gawin niyo sa inyong mga lipin na matuwid at katampatan. Kaya mang nalalaman niyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Gawin din naman ng mga nangangamu, bilang amo, may mga tao, may mga followers sa ilalim. Ang sabi ng paalala ni Pablo sa mga taga-Kolosas, ibig sabihin may mga mayayamang Kristiyano sa lugar ng Kolosas. Gawin din matuwid at katampatan sa kanilang mga alipin, ng mga servants. Gawin niyo bilang mga kapatiran. Ibigay na rapat sa mga naglilingkod sa inyo. May mga kayo, bigyan niyo mga kailangan nila. Gawin din naman, ibigay niyo yung katampatan lang sa kanila. Hindi natin kinukonsider mali. Kaya ibibigay mo ang tama Sa gobyerno nga Di ba? Hindi porket pumasok ka ng ganitong araw, ibibigay sa'yo taga ganong araw. Paano kung may mga undertime ka? Hindi ibibigay sa'yo ng gobyerno yung sobra. Tama lang. Ang Panginoon, higit sa gobyerno, ginagawa niya yung karampatan lang. Kahit kung anong karampatan sa ating ginampanan, yun ang tatanggapin natin. Kaya ganun din ang paalala ng Diyos sa kanyang salita sa mga amo sa lupa ng mga Kristiyano. Ibigay yung karampatan. Huwag natin konsintihin at huwag natin i-spoil yung mga tao natin. Huwag rin natin pagkulangin yung mga nagtatrabaho sa ilalim natin. Yan ang mga paalala. Paalala rin naman yan sa mga Kristiyano. Sapagat tayo may Christ-like na buhay. Hindi natin dadayain mga kasama natin. Mga anak tayo ng Diyos. Hindi ganun. Hindi uso yan sa mga Kristiyano. Sa mga salibutan, okay lang yan. Sulut-sulutan, agaw-agawan. Di ba? Sirat-siraan. Hindi ganyan ang buhay ng mga kapatid. Hindi ba yan? Mga anak tayo ng Diyos, pinagharian tayo ng Panginoon through the Spirit of Christ nagdedwell sa atin. Pag ginawa natin mga bagay na yan, mga kapatid, tinawag tayo sa katawan, anong implikasyon ng lahat ng mga yan? Tulungan tayo ng Panginoon sa pagtatapos ngayong umaga. May purpose ng Diyos sa mga buhay natin. Gusto niya ma-improve mga buhay natin. Gusto niya na maging maayos sa mga buhay natin mula sa pagiging converted na buhay, mula sa pagiging mga mapayapang buhay natin sa simbahan, sa labas ng simbahan, at mula sa pagiging scripture-centered na mga buhay natin, hanggang sa buhay natin sa araw-araw na Christ-like. May purpose ang Diyos. Anong sabi nun? Para tayo huwag magaya sa mga tao sa sanlibutan. Para huwag tayong gumaya sa mga taong walang pananampalataya. Mag-manifest si Kristo sa mga buhay natin. Balikan po natin Colossians 3:15. Maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan. At kayo maging mapagpasalamat. Maging mapagpasalamat tayo, tinawag tayo ng Diyos sa katawan. Tinawag tayo ng Diyos mailagay sa church. Yan ang gusto ng Panginoon, converted na buhay.
peaceful na buhay, scripture-centered na buhay, at Christ-like na buhay kasi nilagay ka niya sa simbahan para mangyari lahat ng mga bagay na yan. At walang ibang paraan para magtagumpay tayo. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na naghahari sa atin. Kailangan lang tayo magpatuloy, mga kapatid. Kasama natin determinasyon, kasama ng pag-uudyok sa atin ng banal na Espiritu. Mananagana tayo sa buhay na ito, pero hindi pananagana na kagaya ng mga tao sa libutan na walang inatupag. Kundi pera, income, kayamanan. Hindi ganyan ang buhay natin. Tinuturing natin kayamanan, yung kagaya sinabi ng verse kanina, ang kayamanan sa langit. Ang Diyos ang kayamanan natin. Si Kristo ang treasure natin. Makasama natin si Kristo. Higit pa sa silver and gold. Makasama natin ang Diyos higit na sa kayamanan sa libutan. Sapagkat sinabi na naman ng talata, pinos ng kapatiran sa Leyte, ano aanhin mo? Makamit mo na ang sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Sayang ang buhay. Pero tayo mga tinawag sa katawan na ito, tulungan tayo ng Panginoon na mag-prosper, mag-grow, magtagumpay tayo sa buhay Kristiyano. Kung tayo lang kikilala natin yung ating identity, ito talaga ang buhay natin. Huwag na tayo umanap sa iba. Huwag tayong bumatay sinasabi ng iba. Huwag tayong makinig sa ibang pangangaral. Hindi tuturo sa iyo ni Soriano yan. Tuturo lang sa iyo, Diyos may puwet. Hindi tuturo sa iyo kung paano mamuhay. Sasabihin nga sa iyo, huwag kang mag-tights eh. Ituturo sa atin ang pananampalataya kung ano ang dapat nating buhay sa loob ng katawan ni Kristo. At yun ang dapat maging buhay natin. Yun ang dapat nating mga buhay araw-araw. Doon na tayo magbabatay. Ito bang hakbang ko? Converted na buhay ba ito? Ito mga hakbang ko? Nadadala akong damdamin ko? Ito ba'y pagiging peaceful na buhay ko? Ito bang decision ko ay scripture-centered? Ito bang pamantayan o pinapatupad ko sa tahanan ay Christ-like na pamuhay? Ito ba paraan ko ng pagtatrabaho? Christ-like ba ito? Dito po natin pagbabatayan. At bahala ang Diyos magpala sa atin pakikinig sa kanyang salita. Sapagat sabi din naman talata, blessed is the servant of the Lord. Matagpuan niya ang kanyang manggagawa, ang kanyang servant na ginagawa ang kalooban ng Ama. Salamat po sa pagpapala ng kanyang salita. Tulungan tayo ng Diyos. Maghari ang mga bagay na ito sa mga buhay natin. Kung hindi man, lumapit tayo sa Panginoon. Tayo lahat tayo po'y manalangin.